Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nakatutok si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong 1 taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng Ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ang 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis kasi how can it be plunder when there was no government. Ng hustisya ang prinsipyo ni Senador Rodante Marcoleta. Yan ang reklamo ng isang Human Rights Alliance sa kanyang pag-upo bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights ng Senado. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal. Uminit ngayon ang usapin sa social media matapos questionin ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates ang pag-upo ni Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Sa panayam ng Billionaire News Channel sa Secretary General ng grupo na si Edgar Cabalitan, sinabi nito na hindi nararapat na pamunuan ni Marcoleta ang komiteng nakatuka, mga laga sa hustisya at karapatang pangtao dahil sa ilang naging pahayag at posisyon nito na para sa kanila ay salungat sa adhikain ng human rights. Siya ay siyempre ay aligned with the Duterte faction or party na alam naman natin na proponent at patuloy na nagtatanggol dun sa naratibo ng ginawa nilang polisiya na kumitil sa napakaraming buhay na war on drugs na ngayon ay nakasalang sa ICC. Iginiit din ng organisasyon na hindi dapat mapunta sa sino mang kasapi ng 13 senador na majority bloc ang pamumuno ng nasabing komite. Dahil sila po ang pinagsama-sama na punong-puro may kaso, hindi naman po sa ating sa usapin ng korupsyon. Para sa kanila, mas makakabuting mapunta ito sa mga itinuturing na independent na mambabatas para masiguro ang balanse at pananagutan sa investigasyon na may kinalaman sa karapatang pantao. Wala pang pahayag sa isyu sa ngayon si Senator Marcoleta. Para sa agenda, pondo ng national government, dapat lahat ng barangays ay nabigyan na ng bigas, pero sa aking distrito, may schedule para lahat ng barangays ay mabigyan at ang ibang mga barangays dapat kahapon ay nabigyan ng bigas. Pero biglang na-cancel ang
delivery ng bigas. Meron na nga pong stub na nakalagay May 21, 10 a.m. sa Nasugbu Gymnasium. Ihahatid ang bigas. Pero the night before, sinabihan ang Liga ng Barangay ng Nasugbu na hindi natuloy ang schedule at maghintay na lang sila para sa bagong schedule. Pero itong mga hindi nabigyan ng bigas ay kabilang sa 84 barangays na hindi din nabigyan ng financial assistance sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program noong April 24 visit ni Pangulong Marcos sa Batangas City. At ang testimonya ng mga barangay captains ay kumpleto ang kanilang isinumite sa mga group chat ng mga barangay captains. Acknowledge naman na kumpleto ang kanilang isinumite, pero hindi sila inimbita. Ang iba pa nga ay sinabihan na hindi sila isasama dahil sa umano'y tampururot. Pero yan ay kwento ko na rin na po noon. Ang dinadagdagan ko lang ngayon ay ang parehong barangays na hindi binigyan ng 200,000 pesos per barangay noong April 24 ay kahapon naman hindi binigyan ng ipinangakot at inischedule na bigas. Kaya nalulungkot ako kasi kung marami tayong mga kababayan na hindi nabibigyan ng ayuda dahil sa kakulangan ng pondo ng gobyerno, mauunawaan ko yan. Kasi hindi naman kaya ng gobyerno sagutin ang pangangailangan ng lahat ng mga Pilipino. Pero kapag ipinangako na ng ating Pangulo na bawat barangay makikinabang at inilaan na ng nasyonal na pamahalaan ang pondo para sa bigas para sa bawat barangay, may stub na, ini-expect na ng mga BHWs at barangay tanods ng mga barangays na ito ang bigas para sa kanila kahapon at biglang sinabihan sila na hindi tuloy ang delivery ng bigas para sa kanila. Ikinalulungkot ko kasi nagiging collateral damage ang iilang mga Pilipino sa politika. So kung you're saying na politika yung punot dulo nito? Maganda kung may paliwanag kung bakit yung same barangays na hindi binigyan ng 200,000 ay ngayon hindi binigyan ng bigas. Pero kaya ko yan din masasabi dahil mismo testimonya nila, sinabihan sila ng Kapitolyo na hindi sila isinama sa April 24, 200,000 pesos distribution ni Pangulong Marcos dahil sa tampurot sa Kapitolyo. Kaya ako po ay walang ganong salita sa aking bokabularyo. Natutunan ko lang yung salitang tampururot galing sa mga kapitan ng aking barangay. Pero kung maiba lang tayo, punta naman tayo sa national. Meron kang proposal na yung VAT sa gasolina, petroleum products, bawasan from 12% gawing 10%. At may computation ka rito kung paano ano yung matitipid ng gobyerno at pwedeng ibigay sa taong bayan. Tama ba to? Opo. At Yung kaduktong, computation mo rito, magkano yung matitipid? kaduktong po ang aking advokasya para ibaba ang VAT at ang mga issue na nakikita ko sa ayuda. Kasi kaya nila sinasabi, hindi natin dapat ibaba ang buwis dahil mas maganda daw ang targeted na ayuda para sa mga nangangailangan. Pero I will answer your point directly after this, but I just wanted to lay out that ang problema sa targeted ayuda, ang mga politiko ang nagta-target. Tapos, pinapapila pa ang mga tao. Tapos, may administrative cost pa. Sa napakalaking inefficiency sa targeting ng ayuda, mas mabuti na lang bawasan ang ayuda at bawasan na lang ang VAT. Ang position paper na isinumite ng Department of Finance sa Kongreso tungkol sa aking House Bill 4302 na inihain ko nung Setyembre last year ay ang DOF ay tutol sa pagbaba ng VAT dahil sinabi nila mahigit 250 billion pesos per year ang mawawala sa revenue ng gobyerno.
Pero mali po na tawagin itong kawalan. Dahil yan po ang matitipid ng mga taxpayers. Ang 250 billion divided by, let's say, 28 million families ay mga 9,000 pesos per family per year. At saka kung maputo lang kita, malaki yung kinita na ng gobyerno doon sa pagtaas ng nung sumipa yung diesel na 130 pesos per liter. Ano na sila nun, di ba? Windfall na. Opo. So, unlike sa ibang bansa na ASEAN, like Indonesia, sinubsidize ng gobyerno yung fuel, kaya wala masyadong pagtaas. Pero dito, walang nangyari ganun. So, tama yung posisyon mo. No, kung babawasan nga na gagawin 10%, yung sa 2 billion na yon na matitipid, pwedeng ibigay sa taong bayan at tipid sa taxpayer, sa mga bumibili ng gasolina. tama po. At ang Pilipinas nga ang may pinakamataas na presyo ng langis sa ating mga comparable ASEAN countries at yun ay sa kadahilanan na sa ibang bansa may subsidiya, dito pinapatawan pa ng buwis. At ang sagot nga ng iba ay mas maganda, may targeted ayuda kaysa sa buwis. Pero nung committee hearings naman, sinabi ng lahat ng mga representante ng mga transport sector groups na mas gusto na lang nila ibaba ang buwis, isuspende ang fuel excise tax kaysa pumila pa ang mga tricycle drivers para sa 5,000 pesos na hanggang ngayon, marami